kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Merly. Ako'y 30 anyos at taga Antipolo City. Bata pa ako, pangarap ko ng maging accountant. Kaya nagsikap akong makatapos ng pag-aaral at pinalad naman akong nakapagtrabaho sa isang malaking kumpanya. Kahit nakapag-asawa ako, patuloy pa rin ako sa pag-oopisina. Subalit nang ako'y magbuntis at 8 buwan na ang dinadala ko, napilitan akong huminto muna sa trabaho. 2 buwan na akong nakakapanganak nang ipasya kong muling magtrabaho. Merly, ba't magbabalik ka pa sa trabaho mo? Yan talagang balak ko bago pa ako manganak, Gary. Dalaga pa ako, plano ko na magtrabaho kahit may asawa na ako. Gaya ng ibang mga kakilala at kaibigan ko. May anak na tayo. Gary, 2 months na si Precious. Oo, pero kailangan niya ang pag-aaruga mo. Meron namang pwede mag-alaga sa kanya? Oh, ento eh. Nagising na si Precious, oh. Teka muna, ibibigay ko sa kanya itong natimpla ko ng gatas. Merly, ayokong ipaalaga sa ibang taong anak natin. Para siguradong hindi siya mapapabayaan. Hindi naman ibang tao ang mag-aalaga sa kanya. Si Inay. Ano? Ang inay mo? Oo. Dadalawa na lang naman sila ni Itay sa bahay. Mula nang bumuko din sa kanilang ibang kapatid ko na may sarili ng pamilya. Mabuti kung pumayag ang inay mo na mag-alaga sa anak natin. Siguradong papayag siya kapag pinakiusapan ko at inabutan ko ng pera. Eh, kung ako lang ang masusunod, hindi ako papayag magtrabaho ka pa. Mapagkakasya naman natin sa mga pangangailangan natin ang kinikita ko eh. Mabuti na yung magkatulungan tayo. At saka, sayang naman yung natapos ko kung hindi ko pakikinabangan. Merly, Ay nako, Gary, wag ka nang tumutol. Nakapagdesisyon na ako. At hindi na yun magbabago kahit ano pang sabihin mo. Ano, Merly? Ako mag-aalaga sa anak mo? Payag po ba kayo, Nay? Ay, pwede ko ba namang tanggihan yan? Apo ko yan eh. Uy, kaganda-ganda ng apo ko, di ba? Sabi ko nga po hindi ako mapapahiya sa inyo. Kaya isinama ko na po dito ang inyong apo bago ko pa sabihin sa inyong sadya ko. Akin na nga apo ko. Tamang-tama. May mapagkakalibangan na ako. Kami ng itay mo. Bango-bango ng apo ko. Ang Itay po. May pinuntahan lang sandali doon sa labasan. Kaalis-alis lang kanina nung dumating ka. Inay, pumayag po kaya si Itay na ipaalaga ko sa inyo ang aking anak? Ay, bakit napailing ka, Rudy? Ana, sana sumangguni ka muna sa akin bago ka pumayag sa pakiusap ni Merly. O, alam ko namang papayag ka na makasama natin ang ating apo. Dahil susuporta naman tayo ni Merly sa lahat ng mga pangangailangan ng kanyang anak. Bukod pa sa buwan-buwan na panggastos natin dito sa bahay. Hindi yung gastos eh. O, ano? Oo, sabi ka ko sa apo at malilibang tayo na naritong anak ni Merly. Pero mahirap mag-alaga ng bata. Lalo pat 2 buwan pa lamang yan. Alagain yan, iyakin. Kailangan madalas na kargahin. At sa gabi, siguradong mamemerwisyo yan dahil ang pagtulog ng bata pabago-bago. Kaya malamang na lagi tayong pupuyatin yan. Bakit? Sinabi ko bang ikaw mag-aalaga? Ana. Ako ang mag-aalaga sa apo ko, Rudy. Ako, hindi ikaw. Kaya
Huwag mo akong kontrahin. Akala ko pa naman, Gary, kung ano ng problema mo. Eh, kung hindi nga lang dahil sa iyo kung magtalo kami ng asawa ko, Joey. Hindi ako papayag sa gusto niyang ipaalaga ang anak namin sa nanay niya. Ayaw mo nun? Natutulungan ka na ng misis mo sa pagtatrabaho? Uy, kaya ko namang itaguyod ang pamilya namin eh. Oo, kaya mo. Dahil maayos ang kita natin dito sa opisina. Pero iba na rin yung kumikita ang asawa mo. Makakaipon kayo. Makakapundar ng gusto nyo. Ang anak kong inaalala ko. O ano bang dapat mong ipag-alala? Mga biyanan mo naman na nag-aalaga sa kanya. Alam kong hindi siya pababayaan ng mga biyanan ko. Pero mas masisiguro ko ang mabuting kalagayan niya kung kapiling namin siya. Ikaw namimiss mo lang yung anak mo eh. Eh, yun pa. Nasanay akong pag-isikot pag-uwi ng bahay. Nakikita ko ang anak ko. Nakakawala ng pagod. At nagbibigay sa akin ng inspirasyon para lalo akong magsikap. Gary, Hindi ako komporme na ipaalaga kahit kaninong anak ko, Joey. Si Marilyn dapat mag-alaga sa aming anak. Siya at walang iba. Masarap talaga mga luto dito sa kantin, ano, Merly? Sakto lang, Vilma. Ganado kang kumain eh. Talagang ganado kong kumain. Masanip ka trabaho ko. Pareho tayo. Ikaw nga idol ko eh. Kahit magbuntis ka, diretso pa rin ang trabaho mo. Tumitigil ka lang kapag kabuhanan mo na. At pagkapanganak mo naman at natapos ng leave mo, balik ka kagad sa trabaho. Eh sayang kasi ang kinikita ko na malaking tulong sa asawa ko. Kaya nakakapagpundar kami ng kung ano-ano. Kaya nga, ikaw ang ihahalimbawa ko sa asawa ko. Hindi ba conforme ang mister mo na magtrabaho ka? Hindi. Gusto niya mag-alaga na lang ako sa anak namin. Eh, hindi Ganun? naman pwede sa akin yun. Bakit kaya may ibang lalaki na gusto sa bahay lang ang asawa nila, no? Ewan ko ba? Pero alam mo, ang lalaking ganon para sa akin, makitid ang isip. Uy, huwag mo namang sasabihin yan sa asawa mo at baka magtampo yun sa'yo. Praktikal lang ako, Vilma. Basta alam ko nasa tamang katwiran ako. Magtampo na siya hanggang gusto niya. Wala akong pakialam. Oy, tahan na, apo, tahan na. Tahan na. Hindi ka pa ba matutulog? Ako, makakatulog ka ba nitong umiiyak yung apo natin? Napadede mo na ba? Ay, naglalambing. Eh, bakit pinag-eheli mo pa? Ay, para makatulog. Oo, makakatulog na yan kapag inilapag mo sa kuna. Para makapagpahinga na tayo. Sige na, mauna ka nang matulog. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Mahirapan ka sa pag-aalaga sa apo mo. Uy, kaya ko naman. Halos gabi-gabi na lang. Napupuyat ka sa pag-aasikaso sa kanya. Hindi paghihirap, kundi kasiyahan para sa akin ang mag-alaga sa apo ko. Aminin mo, naging masaya tayo mula nang dumating dito ang batang niya. Oo. Oo nga eh. Pero ikaw rin ang inaalala ko. May edad ka na. Tulog na ako, tulog. Oy. na. Tulog. Ayaw mo rin lang akong pakinggan. Bahala ka nga sa gusto mo. Matutulog na ako. Rudy, Oh, bakit? pakikarga mo nga muna tong bata. O sige, ano yung bata? Oo, bakit? Hawak-hawak mo yung noo mo. Umiikot yung tingin ko. Ha? Nagdidilim ang paligid. Ba? Ay, ala! Ala! Hello? Ano, Gary? Nasa ospital ang inay? Oo, Merly. Sinugod daw doon ni Itay kagabi dahil nag-collapse ang inay. Si Precious.
Inihabilin daw muna ni Itay sa isa nilang kapitbahay. Mabuti na lang, kabisado ni Itay ang telephone number ng opisina ko. Natawagan ako dito sa pinapasukan ko. O sige, mag-half day ako sa trabaho ko ngayon. Ako man, para makapunta agad tayo sa ospital. Ako na sasagot sa lahat ng gastos sa pagpapagamot ni inay. Dapat. Dahil baka nagkasakit siya dahil sa pag-aalaga sa ating anak. Bibigyan ko rin si Itay ng malaki-laking halaga. Tay, Oh, mabuti dumating na kayo. Bless po. mano po Itay. Kaawaan kayo ng Diyos. Kumusta po ang inay? Nakatulog siya. Kahit po natutulog ang inay, baka sa mukha niyang pagod. Kaya nga, awang-awa ako sa kanya. Tay, kunin niyo po ito. Hindi. Hindi perang kailangan namin ng inay mo, Marley. Tay, Ang kailangan namin sapat na pahinga. Dahil matatanda na kami. Mahihina ng aming resistensya. Madali na kaming kapitan ng karamdaman. tay, Marley, nais kong unawain mong sasabihin ko. Mahalaga na kapiling ng isang anak ang kanyang ina habang siya lumalaki upang madama niyang pagmamahal at pagkalinga. Katulad yung magkakapatid, lahat kayo dumaan sa wastong pagkalinga ng inyong ina. Namasdan ko sa bawat sandali. Nariyan siya sa oras ng inyong pagtangis dahil sa karamdaman. Maamo niya kayong hinahaplos hanggang sa kayong makatulog ng mahimbing. Sa inyong pagtawat sa iyang ipinapakita, ang puso ng inyong inay walang pagsigla ng kagalakan. Kasiyang hindi kayang bilhin ng anumang halaga ng salapi sa mundong ito. Merly, hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pagkakataon na mabiyayaan ng anak. Huwag mong sayangin ang pribileyo na magampanan ang iyong tungkulin bilang isang ina. Tama, precious. Tama na ang baby niya. Lo, tumahan agad ang anak mo. Siguro, dahil alam niyang mami niya ang may karga at nag-eheli sa kanya. Alam ko na ang ibig mong sabihin, Carrie. Merly, Nagkamali ako. Tama ka. Tama ang itay ko. Ako nga ang may tungkuling mag-alaga sa anak ko. Ako na kanyang sariling ina. Parang bigla akong natauhan at nakilala ko ang aking pagkakamali. Na hindi ko nga dapat ipinaalaga ang aking anak sa aking inang matanda na. Huminto na ako sa pagtatrabaho at iniukol ko na lamang ang aking atensyon at panahon sa pag-aalaga sa aking anak. Sana'y hinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Merly, isang ina. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Leonel Benamin, Rosana Villegas, Phil Cruz, Jeneline de la Cruz, at Maynard Landicho. Naglapat ng angkop na tunog, Jerome Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal
Eric Lucero at Bong Muyar. Mula sa panulat ni Oli Aquino. Direksyon, Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang binata na muntik nang mapalayo sa kanyang mga magulang. Siya ay si Darren. Mahirap lamang ang aming pamilya. Ngunit dahil sa tulong ng kaibigan ni Inay at Itay, nakatapos ako ng kolehiyo dito sa Maynila. Dito na rin ako nagkaroon ng maayos na trabaho. Maganda naman ang pagtitinginan namin ng aking mga magulang. Ngunit dumating ang panahong nasira yun. At tinanggap na pala nitong dalaga ko ang pag-ibig mo, Darren. Opo, Ma'am Cora. Kaya po sinabi ko kay Femi na ipaalam na po namin ito sa inyo. Natutuwa ako at nagpapasalamat at ginawa mo ito. Ibig lang sabihin, iginagalang at nirerespeto mo ko. Sabi ko naman po sa inyo, Mama, mabait po si Darren. Naniniwala na ako sa iyo, Femi. Ang gusto ko lang sana, Darren, Oh, ay igalang mo ang aking anak. Huwag kayong lumagpas sa inyong limitasyon. Lalo na nga, hindi pa kayo kasal. makakaasa po kayo, Ma'am Cora. Salamat. Mukhang isa ka ngang mabuting anak. Kaya naman parang ibang sigla mo ngayon ah. Sinagot ka na pala ni Femi. Oo, mahal na mahal ko siya, Kevin. Siya ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Aba, mukhang nangangamoy kasala na. Ang bilis ah. Ayoko nang patagalin pa eh. Gusto ko na siya makasama. Kaya ang bala kong yayain na siyang pakasal. Oh? Total, may ipon na rin naman ako at maayos na trabaho. Aba, naku dapat pala. Malaman na yan ni na Aling Lita at Mang Homer. Ha? Hindi, wala akong planong sabihin sa kanila. Ano? Oh, bakit naman? May problema ba kayo ng mga magulang mo? Galit ako sa kanila eh. Ilang buwan ko na nga silang hindi pinadadala ng tulong. Ha? Oh, bakit naman, Darren? Kailangan nila ang tulong mo. Kasalanan nila. Kaya bahala sila. Salamat naman, Kevin, at pinasyalan mo kami. Holiday po kasi ngayon. At natapat pang weekend bukas, kaya umuwi ako. Dinalaw ko po si Lenay. Kaya eto, kumasyal na rin po ako dito sa inyo. Mabuti ka pa. Naaalala mo ang mga magulang mo. Kailan ko lang ho nalaman na nagkaroon pala kayo ng alitan ni Darren, Mang Homer. Aling Lita. Ay, paano? Hindi niya matanggap ang aming panig, ang aming paliwanag. Kaya pinagsalitaan niya kami ng masakit. At hindi na siya umuwi dito. Nalungkot nga po ako sa ginawa niya pinayuhan ko po siya na mali ang ginawa niya. Matigas ang ulo Ayaw makinig. Pati nga po sina Inay at Itay. Nadismaya rin kay Darren. Sabi na kaming makita siya. Ay, wala naman kami magagawa. Ay, galit siya. Ayaw niyang makipagkita sa amin. Alam niyo na ho ba na may nobya na po siya? At nagbabalak ng pakasal? Oh, bakit hindi mo ginagalaw ang pagkain mo, Lita? Naalala ko lang ang anak natin, Homer. Kasi paborito niya ang ulam na ito. Huwag mo na siyang isipin. Magkakasakit ka lang.
kung lagi kang malulungkot at iiyak. Ay, hindi ko maiwasan. Sama tayo nagkulang ng pagpapalaki sa kanya. Sinikap naman natin na palakihin siya nang may kagandahang asal. Eh, bakit ay kaganon? Nadala siya ng kanyang paniniwala. Higit na naging matimbang sa kanyang puso ang paniniwalang yon kaysa sa pagmamahal niya para sa atin. Maunawaan pa kaya niya tayo? Yun ang idalangin natin sa Diyos, Lita. Oo, Darren. Payag ako. Salamat, Femi. Hindi mo pagsisisiyan ang pagpayag mong pakasal sa akin. Sabihin na natin ito kay Mama. Yung talagang gagawin natin. Darren, Oh, sana ipakilala mo na rin ako sa parents mo. ha? Ayaan mo. Gagawin ko. Wala ka ba talagang balak na papuntahin dito sina Aling Lita at Mang Homer? Ay, paano sila makikilala nila Femi? Magdadahilan na lang ako para hindi na nila hanapin pa sina inay. Ayoko talaga silang ipakilala kina Femi. Dahil baka tulad ko, magalit din sila kina inay. Bakit mo naman nasabi yan? Dahil ang alam ko, pareho lang kami ng pinaniniwalaan. Dahil lang doon, tuluyan mong itatakwil ang parents mo. Kevin, kasalanan sa Diyos ang gagawin mo. Alalahanin mo, sa kanila mo utang ang iyong buhay. Kasalanan nila kaya ako nagalit sa kanila. Ayaw nila makinig sa akin. Saradong isip nila. Para huwag ka magagalit, ha? Baka naman ikaw ang saradong isip. Kevin, Kasi hinahatulan mo na agad ang taong tumulong sa'yo. Ganoon mo wala pa namang hatol sa kanya ang batas. Darren, anak? bakit kayo na pa rito? Ay, Sabik na kaming makita ka. Kaya nagpunta kami dito. kumusta ka na? Ilang buwan ka nang hindi dumadalo sa bahay. Hindi ka rin nagte-text o tumatawag man lang. May sinabi na ako sa inyo noon, hindi ba? Darren, hanggang ngayon pa naman. Galit ka pa rin sa amin. Tapos na yun. Hindi ba pwedeng kalimutan na natin? Hindi kayo nakinig sa akin. Anak, yun ay dahil mali ka naman. Walang kasalanan ng kaibigan ko. Napatunayan na niya yon sa korte. Isa pa, tayo ay may kalayaang paniwalaan kung anong ibig natin. Bakit ka nagagalit sa amin? Pero hindi naman kami nagalit sa iyong pinanindigan. Kung nakinig kayo sa akin, maaaring hindi kami nabigo. Talaga bang mas mahalaga na sa iyo ang ibang tao kaysa sa amin ang mga magulang mo? Umalis na kayo. Marami pa akong gagawin. Darren! Halika na, Alita. Halika na. Umalis na tayo. Pinagsarahan na niya tayo ng pinto. Excuse me po. Oh, Bakit po nariyan kayo sa labas? galit sa amin ang anak namin. Kaya uuwi na kami. Ho? Kayo po ang parents ni Darren? Oo, hindi. Bakit po siya nagalit sa inyo? Remy, kanina pa ako dito sa inyo. Pero kanina ka pa walang tibo. Sumaba pakiramdam mo? Hindi. Nalulungkot lang ako. At nadidismaya. Bakit? At kanino ka nadidismaya? Sa'yo. Sa akin? Teka, hindi kita maintindihan.
Nagpunta ako sa tinutuluyan mo kahapon. Dadalan sana kita ng baked macaroni. At naabutan kong lumuluha sa labas ng bahay mo ang mga magulang mo. At sa pagtatanong ko sa kanila, nalaman ko ang lahat. Darren, bakit mo ginawa sa kanila yun? Femi, umanig na inay sa mali. Sa vice mayor namin. Kahit na nga alam ng lahat na may dinispal kong pera yun. Ang sabi ng mga magulang mo, napawalang sala na ang vice mayor ninyo. Bakit galit ka pa rin? O baka naman, dahil hindi kayo pareho ng sinuportahan. Nabigong sinuportahan ko dahil sa kanila. My God, Darren. Sinisisi mo sila dahil doon? Bakit? 2 points lang ba ang laman ang sinuportahan nila sa kandidato mo? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Pareho lang naman ang partidong sinuportahan natin. Oo, totoo. Pero open-minded kami ni Mama. Hindi namin sisirain ang pakikitungo namin sa aming pamilya, kamag-anak at kaibigan dahil lang sa sinuportahan namin. Hindi niya kami alipin. Sana naman ganun ka rin. Hindi naman natin utang sa mga politiko ang ating buhay, kundi sa ating mga magulang. Tama ang mga sinabi mo sa kanya, anak. Oh, anong sabi niya? Hindi po siya kumikibo. Maya-maya nagpaalam na. Ay, nawa, magliwanag ang isip niya dahil sa mga sinabi mo. Dismayado po talaga ako sa kanya, Ma. Akala ko pa naman, mabuti siyang anak. Hindi pala. Biro nyo, pinagkaitan niya ng tulong ang parents niya dahil lang naiinis siya. Minsan talaga, anak. Natatalo na silakbo ng damdamin ng tao. Kaya nga tayo na higit na nakauunawa. Ang siyang dapat na magpaliwanag sa kanila. Tulungan natin sila na mapagtagumpayan at labanan ang silakbo ng damdamin iyon. Lita, nalulungkot ka na naman. Siyempre, hindi mo naman may aalis sa akin yun, Homer. Nasasaktan pa rin ako. Ay, maaalala ko ang ginawa sa atin ni Daddy. Yun din naman ang nadarama ko. Pero nagpapakatatag ako at umaasa na magliliwanag din ang isipan ng ating anak. Nay? Tay? Homer, si Darren narito. Darren, anak, Patawarin po ninyo ako, Nay. Tay, sa mga masasakit na ginawa't sinabi ko sa inyo. Nadala po ako ng silakbo ng damdamin ko. Kinailangan pa ang ibang tao upang maliwanagan ako. Patawad po. Mahal na mahal ka namin, anak. Nay, Kahit nasaktan mo ang aming damdamin. Hindi ka namin matitiis. sapat na sa amin na hindi ka nagalit at nauunawaan mo na kami. muli ako nakadama ng saya sa aking damdamin nang magkayos kami ng aking mga magulang. Nagkasundo rin naman kami ni Femi at ngayon ay kasal na kami. Bago ako matapos ng paglalahad, gusto ko lang tawagan ang mga nakikinig. Sana mahalin natin ang ating pamilya, lalo ng ating mga magulang, higit sa sino pa man. Ako po si Darren, ito ang aking buhay. Kung magiging mahinahon lamang ang mga mamamayan, mababawasan ang mga kaguluhan at hindi mababahira ng kalungkutan ang nadaramang kaligayahan. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Yunel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Julie Caspi,
Susan Robles at Phil Cruz sa papel na Darren. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika Buboy Salonga. Sa perbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Binsan pa. Isa na namang kasaysayan ang kapupulutan nyo ng araw sa buhay. At inyong marinig ang kwento ni Karisma. Mahirap lamang kami. Dahil sa kahirapan, namatay si inay nang hindi nalulunasan ang karamdaman niya. Kaya nang magkasakit ako ng malubha, ay labis ang pag-aalala ni Itay. Tay, ano pong sabi ng doktor? Ano raw po yung sakit ko? Anak, may sakit ka raw sa puso. At kailangan mo nang maoperahan. Paano po yun? Wala naman po tayong pera. Akong bahala, anak. Gagawa ng paraan ng Itay. Lahat gagawin ko, mabuhay ka lamang. Ayaw pong mamatay. Hindi mangyayari yun. Magtiwala ka sa Diyos. Dito ka muna, ha? Aalis lang ako sandali. Saan po kayo pupunta? Maghahanap ako ng makakatulong sa atin. Babalik din ako, anak. Oh. Dalia, mukhang nagmamadali kang kumain. May lakad ka ba? Yun talaga ang sasabihin ko sa iyo, Claro. Oh. Gusto ko sanang puntahan yung anak ni Norma sa ospital. Nadala na naman pala sa ospital si Karisme. Oo. Naawa nga ako kay Norman eh. Wala pang 1 taon nang mamatay ang asawa. Ang anak naman may sakit ngayon. Di sige, bahala ka. Puntahan natin, ha? Sasamahan mo ko? Oo naman. 2 tayong tutulong sa mag-ama. Salamat ha. Napakagaan kasi ng loob ko kay Karisma eh. Pag may sakit siya, parang nalulungkot din ako. Ewan ko ba kung bakit ganun? Alam ko kung bakit. Dahil wala tayong anak. Ay, pasensya ka na. Sa loob ng 20 taon, hindi tayo nabiyayaan ng anak. Totoo, nalulungkot ako. Pero hindi ko naman pinagsisisihan ang pagpapakasal sa'yo. Responsable kang asawa at napakabait, Claro. Sandali. May tumatawag sa cellphone ko. Sasagutin ko lang. Hello? Sino po si Nan? Opo. Ito nga po. Istasyon ng pulis? Bakit to? Anong... Si Normal nakakulong? Okay. Opo. Sige, ngayon din. Pupunta kami dyan. Claro, anong sabi ng kausap mo? Si Norman? Nakakulong? Belia, siya muna ang puntahan natin, ha? Bago si Karisma. Sir Claro, Ma'am Bella, salamat po sa pagparito. Norman, bakit mo ginawa yun? Bakit mo pinatay ang matandang yun? Nakita kong kumuha ng malaking halagang matandang yun sa bangko. Natukso po akong kunin sa kanyang pera. Diyos ko. Para sa operasyon ni Karisma.
Pero nalaban ho ang matanda. Kaya nasaksak ko siya. At ang masakit, namatay siya. Hindi ko po gustong mangyari yun. Pero lang nakahangad ko para po sa aking anak. Pero lalong malaking problema ito. Oo nga. Makukulong ka ng matagal. Parang awa niyo na po. Tulungan niyo ang aking anak. May sakit siya sa puso at kailangan maoperahan. Ano? Sa puso? Ang sakit ni Karisma? Opo, tulad din ng kanyang ina. Sir, ma'am, ayokong mamatay ang anak ko. Tulungan niyo siya para niyo ng awa. Kahit huwag na po ako, siya na lang po. Karisma? Amelia? Sir Claro? Kayo po pala. Wala pa pong tatay ko eh. Nakausap namin siya, Karisma. At ibinilin ka niya sa amin. Po? Bakit po ako pinilin? Nasaan po si Tay? May mahalagang pinuntahan ng tatay mo. Habang wala siya, kami muna mag-aalaga sa'yo. Umalis po siya nang hindi nagsabi sa akin. Bakit po ganun? Babalik din ang tatay mo. At huwag ka mag-alala. Hindi ka namin pababayaan. Oo nga, Karisma. Kami ang bahala sa'yo. Ipagagamot ka namin. Aampunin niyo yung bata? Oo, Linda. Kawawa naman eh. At saka isa pa, wala naman kaming anak ni Claro. Kaya okay na rin yun. Magkakaroon kami ng anak. Kaya lang. Hindi kaya magkaroon kayo ng problema sa kanya balang araw? Oh, bakit naman? Anak siya ng kriminal. Mabait na bata si Karisma. Tungkol naman sa kanyang ama, hindi gusto ni Norman ang ginawa niya. Natukso lamang siyang gawin yon dahil nga ibig niyang iligtas ang buhay ng kanyang anak. Ang sakit na yung kasi ni Karisma. Ang siya rin pumatay sa asawa ni Norman. Oy, kayo ang bahala. Pero kung akong tatanungin nyo, hindi ako mag-aampon ng batang hindi maganda ang background. Masaya kami at magaling ka na ngayon, Karisma. Oo nga. Sa pasukan, pag-aaralin ka na namin, ha? Talaga po? Oo. Para magkaroon ka na magandang kinabukasan. Salamat po. Kaya lang, si Itay, hanggang ngayon, hindi pa rin siya bumabalik. Nasaan po ba siya? Babalikan po ba niya ako? Karisma, hindi namin alam kung kailan makababalik ang itay mo. Bakit niya po ako iniwan? Hindi na po ba niya ako mahal? Mahal na mahal ka niya, Karisma. Pero may nagawa siyang pagkakasala na kailangan niyang harapin. Ano pong nagawa ni Itay? Sabihin niyo po sa akin. Please po. Norman, may kasama akong dumalaw sa iyo. Ma'am Belia. Itay? Itay ko. Ma'am Belia.
Hindi nyo na sana siya isinama pa dito. Awang-awa na kami sa kanya. Kaya sinabi na namin ang lahat. Matapos siyang gumaling sa kanyang sakit. Ayaw niyo na po ba akong makita, Itay? Anak, gustong-gusto kitang makita. Gustong-gustong makasama. Pero alam kong hindi na mangyayari yun dahil sa nagawa kong kasalanan. Anak. Magpakabait ka sana kina Ma'am Belly at Sir Claro, ha? Mahalin mo sila at paglingkuran. Ay, ibig mong sabihin, nanalo na naman sa kasong hawak niya si Karisma? Oo, Linda. Ay, kagaling talagang abogado ng ampon niyo, ano? Tunay na anak ang turing namin sa kanya, Linda. Ay, pasensya na. Pero natutuwa ako dahil pawang kaligayahan ang idinudulot sa inyo ni Karisma. Eh, ang tatay niya, kumusta naman? Patuloy silang nagkikita. Hindi naman namin ipinagkakait sa mag-ama ang magkita. May gusto ka pa bang puntahan natin, Karisma? Mukhang nasa mood kang samahan ako today, Ronnie. Last week, hindi kita nasamahan sa mga lakad mo. Kaya gusto ko naman makabawi today. Nag-aalala nga ako eh. Bakit naman? Baka sinamahan ka ng ibang maniligaw mo. Wala, no? Ikaw ang boyfriend ko. Kaya bakit ako magpapasama sa kanila? Ay, gusto ko sana dumaan sa correctional. Ha? May bago akong kliyente dun eh. Okay. Alam mo, nagtataka lang ako. Bakit sobra-sobra ang pagtulong mo sa mga bilanggo? Naaawa ako sa kanila. Kasi yung iba sa kanila, hindi kayang kumuha ng abogado at nakagawa ng pagkakasala dahil sa kahirapan. Tulad ng tatay ko. Ano? Bilanggo ang tatay mo? Oo, Ronnie. Nakapatay siya. At nakulong. Nang dahil sa akin. At alam na pala ni Ronnie ang lahat. Oo, klaro. Ipinagtapat na ni Karisma. Anong nangyari? Nagbago ba siya sa ating anak? Matutuwa ka. Walang nagbago sa damdamin niya kay Karisma. Ay, salamat naman. Nagpapatunay lamang yun na isang mabuting lalaki ang kanyang latagpuan, ano? Maiba ko. Sasabihin na ba natin kay Karisma ang mangyayari sa makalawa? Ay, huwag na. Sorpresahin na lang natin siya. Total, yun din naman ang nais ni Norman. Mami? Daddy? Narito na po ako. Karisma, anak. Narito kayo. Malaki na po, anak. Hindi ko lang sinabi sa iyo nung uli nating pagkikita. Dahil gusto kong sorpresahin ka. Oh, anak. Sa wakas, makakasama ko na muli ang aking ama. Muli kong nakasama si Itay. Nilimot namin ang mapait namin nakaraan. Naunawaan naman kami ni na Mami Belia at Daddy Claro. Sana po ay inyong kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako po, si Karisma. At ito
ang aking buhay. Mapait man ang nakaraan, maaari pa rin maging matamis ang kinabukasan. Huwag lamang mawawalan ng tiwala sa dakilang lumikha. Mga nagsiganap, Phil Cruz, June Martin Legaspi, Susan Robles, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Karisma. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Biar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Magandang araw na muli mga kaibigan. Isa na namang kasaysayan ang kapupulutan nyo ng aral sa buhay na inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni Margarita. Years old na si Rach nang pumanaw ang kanyang ama. Mula noon, hindi na ako nag-asawa pa. Kay Rach ko na lang ibinuhos ang aking panahon. Hindi naman niya ako binigo dahil lumaki siyang mabait at masunurin. Ngunit kung minsan, mapagbiro ang kapalaran. May mga nagbabalik na nakaraan. Hindi! Mami, wala pong sinabing ganyan sa akin si Jim. Siguro, natatakot siya makapag-break ka sa kanya pag nalaman mo. Naglihim siya sa akin. Samantalang ako walang itinago sa kanya. Aba, unfair yun para sa'yo, anak. At ang higit kong inaalala, kapag itinuloy mo pakikipagrelasyon sa lalaking iyon, maaari magdusa ka habang buhay. Kapag nangyari sa kanya o sa inyong magiging anak, ang nagganap sa kanyang ina. Mami! Kaya anak, please, habang maaga, makipag-break ka na kay Jim para na din sa ikabubuti mo. Pasensya ka na, Jim, ha? Masama talagang pakiramdam ko kaya gusto ko nang umuwi ng maaga. Susunduin na lang kita dyan ngayon para maihatid sa inyo, ha? Ay, huwag na. Maaabala ka pa. Wait, girlfriend kita. Hindi ka abala sa akin. Next time mo na lang ako sunduin. Kasabay ko naman si Kyla. Kaya huwag ka na mag-alala, ha? O sige, bye. Girl, talaga ba masama yung pakiramdam mo? Kanina bago tumawag si Jim, nagtatawanan pa tayo Ayoko lang muna makausap at makasama siya, Kyla. Nagtatampo ka sa kanya? Pero, mabait naman siya. At mahal na mahal ka. Higit pa to sa tampo. May nalaman akong lihim nila. Lihim? Anong kaugnayan nun sa relasyon ninyo? Di ba masarap ang pagkain dito? Ikaw lang Ngayon ka lang kasi... Jim, ano bang problema? Bakit hindi ka kumakain? Si Ritz kasi, Warren. Ha? Parang nagbago siya nitong mga nakaraang araw. What do you mean? Ilang araw na siyang hindi napapasundo sa akin. At bihira din niyang sagutin ang mga call ko. Pag-text naman, talagang hindi niya sinasagot. Hindi siya nag-reply. Ang katwiran niya, busy raw siya. Baka naman totoo nga. Hindi ganun ang feeling ko, Warren. Feeling ko, iniiwasan niya ako. Bakit naman niya gagawin yun? Kaya nga, nagtataka ako. Sa loob ng 1 year na relasyon namin,
Hindi naman kami nagkagalit kahit minsan. Pero bakit mula nang makilala ako ng mami niya, bigla siyang nagbago? Tol, hindi kaya may kaugnayan ng mami niya sa naging pagbabago ng GF mo? Halos 2 weeks nang hindi dumadalaw dito si Jim. At sabi ni Ritz, hindi rin niya sinasagot ang mga text sa tawag ng lalaking yun. Hindi pa raw siya handang kausapin si Jim. Buti naman. Ibig sabihin, umipekto ang ginawa ko. Ngayon, makagaganti na rin ako sa iyo, Eliseo, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jim. Pero bakit nga hindi ka na naman papasok sa office, anak? Ha? Wala po akong gana, Daddy. Jim, alam mong hindi dapat ganyan ang maging attitude sa trabaho. Kung may problema ka, hindi mo dapat idamay ang trabaho mo. Daddy, Sinabi ko na rin po sa kanya yan, Tito Eliseo, kaso ayaw niya makinig. Ano bang problema nitong best friend mo, Warren? Ang girlfriend po niya, si Ritz. Oh, bakit? Nagkagalit ba sila? Lovers quarrel? hindi, Daddy. Hindi po kami nagkakagalit. Kung gano'n, anong problema nyo? Hindi ko alam. Mula po nang makilala kong mami niya, nagbago na siya sa akin. Ha? Bakit? Sino ba mami niya? Mabuti naman. Pumayag kang sumama sa akin dito sa park. Makapag-uusap tayo ng gusto. Pasensya ka na kung iniwasan kita sa loob ng 2 weeks. Hindi pa kasi ako handang harapin ka. Hindi mo ko... Pero bakit? Ano ba talaga ang problema, Ritz? Hindi mo alam? O ayaw mo pa rin ipagtapat sa akin hanggang ngayon? Talagang wala akong alam. Sabihin mo, ano nga ba yun? Bakit naglihim ka sa akin? Bakit hindi mo sinabing katotohanan tungkol sa pagkatao mo? Ano? Mabuti na lang kababayan ni Mami ang parents mo kaya alam niyang lahat. Ritz, wala akong inililihim sa'yo. Kung ano man ang sinabi ng mami mo, hindi totoo yun. Walang lihim ang pagkatao ko. Huwag mong palabasin sinungaling ang mami ko! Ikaw ang sinungaling, manloloko! Kaya mula ngayon, tinatapos ka na sa akin ng lahat! Ritz! Break na tayo! Ritz, bakit ka umiiyak? Nakipag-break na po ako sa kanya, Mami. Ha? Lalo po ako naggalit dahil pinalalabas pa niyang sinungaling kayo. Oh, nakita pala kayo ni Jim. Opo. At nakipagkalas na nga po ako sa kanya. Oh, tama yung ginawa mo, anak. Makaiiwas ka sa pagdurusa. Pero nasasaktan pa rin po ako. Mahal ko po siya, Mami. Lilipas din ang sakit na yan, Rich. Makakalimutan mo rin siya. I-block mo na siya sa mga social media account mo. Burahin mo na rin ang pangalan niya sa phone book mo. At lalo mong ibuhos ang panahon mo sa iyong trabaho. Hanggang ngayon pala, Jim, may sakit ka pa rin. Nangihina pa rin ako, Warren. Ganun ba? May kasama nga pala ako. Sinong Kumusta ka na, Jim? Kayla?
Naawa ako sa'yo eh. Nung malaman ko dito kay Warren ha, nagkasakit ka. Kaya dinalaw kita. Wala akong kasalanan sa kaibigan mo. Ang mami niya nagsisinungaling sa kanya. Di ko alam kung bakit. Hindi nga rin ako makapaniwala eh. Nung ipagtapat sa akin yun ni Ritz. Alam mo, naisip ko lang. Hindi kaya may galit ang mami ni Ritz sa pamilya mo, Jim? Kaya kanya sinisiraan kay Ritz? Posible yun. Kasi, kilala daw ni Tita Margarita ang daddy mo. Ikaw? Bakit ka na pa rito? Bakit mo idinamay ang mga bata, Margarita? Wala silang kasalanan? Hindi ako papayag na malahian kami ng taksil at manluloko! Oo, inaamin ko. Nasaktan kong damdamin mo. Iniwan kita at nagpaksal ako kay Olivia. Pero yun ay dahil siyang tunay kong mahal. At matagal ko nang inihingi ng tawad sa iyo yun. Sobrang sakit. Sakit ang naramdaman ko no, Eliseo. Kaya dapat lang na masaktan din ang anak mo. Maramdaman niya na dama ko noon. Kaya siniraan mo kami sa iyong anak. Sinabi mong may lahi kaming baliw. Kahit ang totoo, wala naman. At wala rin sa mga kamag-anak ko ang nasa mental hospital. Tama na ang usapang ito. Break na mga anak natin. Napaghiwalay ko na sila. Mami! Bakit niyo ginawa yun? Rich, Para lang makaganti sa kanila. Niloko niyo ako. Sinaktan niyo ang damdamin ko. sandali anak. Magpapaliwanag ko. Tama pala si Jim. Kaya ang manlaloko. Anak! Rich! Bumalik ka dito! Rich! Hindi ko akalaing magagawa mo to sa akin, Mami. Of all people na maaaring manloko sa akin. Bakit ikaw pa? Bakit? Hintayin mo ako! Ayoko na makita pa, Mami! Galit ako sa'yo! Hindi na ako babalik sa bahay! Hindi Speaking, Dr. Rosario. Please proceed to the emergency room. Anak ko, Calling Dr. maawa ka. Emergency room right Gumising ka na. Hindi ko kayang mawala ka na. Si Rich, nagkakamalay ng anak ko. Salamat po, Diyos ko. Maraming salamat po. Mami. Anak, narito ako. Hindi ako umalis. Wala naman dala ka rito sa ospital. Mami, patawarin mo ako sa ginawa ko, anak ko. Nagsisisi na ako. Totoo po. Oo, anak. Katunayan, humingi na rin ako ng tawad kina Jim at Eliseo. Huwag ka na sana magalit sa akin, anak. Bigyan mo ako ng pagkakataon na maituwid ang aking pagkakamali. Napatawad naman ako ng aking anak. Pati na rin ni Jim at Eliseo. Katunayan, ngayon ay balai ko na si Eliseo. Tunay nang magaan sa damdamin ang walang kinikimkim na galit. Sana po inyong kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako si Margarita. At ito ang aking buhay. Walang ibubuhang mabuti ang paghihiganti.
Kaya marapat lang na ito'y huwag ugaliin. Mga nagsiganap: Jeneline de la Cruz, June Martin Legaspi, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr. at Susan Robles sa papel na Margarita. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Boboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng isang dalagang nabuhay sa anino ng ibang tao at kung paano niya sinubukang baguhin ang kanyang kapalaran. Siya ay si Juliet. Bata pa lang ako. Alam ko na kung ano ang gusto kong gawin at kung ano ang gusto kong maging paglaki ko. Ngunit, tila pinagkaitan ako ng tadhana ng pagkakataon na gumawa ng sarili kong kwento. Dahil mula nung magkaisip ako, kailangan ko nang sumunod sa yapak ng isang taong tinitingala ng aming pamilya. Para sa kauna-unahang attorney ng ating pamilya na malapit na maging judge. Cheers! Ay, ang bait! Talagang ganyan ang anak, Almira. Mapait sa una pero habang tumatagal, tumatamis. Parang sa buhay din naman natin. Sa una, mapait. Pero kapag nakuha mo na ang teknik, unti-unti lang tumatamis. Ama, Nakuha niyo pa talagang ikumpara sa buhay natin ng alak, ha? Ayoko nang tumagay. Magmamaneho pa ako ng sasakyan ko mamaya. oo, wag na. Ayaw namin malagyan ng anumang bahid ng record mo para tuloy-tuloy na ang pag-akyat mo patungo sa pedestal. Dala-dala ang apelido natin. Basta attorney, ha? Kapag may mga gustong humadlang sa mga gusto mong gawin, andito lang ang Kuya Paing mo, ha? Bakit? Anong gagawin mo, kuya? Babato ka naman. Ang panganay ko, Juliet. Halika rito, anak. Bakit, Papa? Uy, ang susunod na abogado ng ating pamilya, Attorney Juliet, ha? Hindi mo man lang bababati ng Auntie Almira mo. Konting panahon na lang, judge na yan. Auntie, congrats po. Kaya pagbutihin mo ang pag-aaral, Juliet. Dapat maging abogada ka rin. At kung malagpasan mo pa mga achievements ng tiyang mo, di mas mainam. Nako, matalino tong anak kong to. Manang-mana kay Almira, kaya walang duda. Gagraduate din itong summa cum laude. Ilang taon pa, may attorney na rin ako. Hindi ba, Juliet? Lasing na kayo pa. Pagpasensyahan mo na sila, Juliet. Papasok na po ako sa kwarto. May gagawin pa po ako. Sige na. Pero mukhang hindi ganong pala imik itong pamangkin kong ito, ha, kuya? Ganyan talaga yan. Pero magaling yan. Mabait at masunurin. Kung ano sabihin namin ng mama niya, sinusunod niya ng walang pag-aalinlangan. Hiniram mo yung kahapon, Andyan lang yun. Asan nga? Kanina ko pa hinahanap yun. Bakit ka nagtataas ng mouse Ikaw naman kasi nanghihiram ka lang pero di ka marunong magsoli na maayos. Si ate nananakit. Masusumbong Aray ka pa, ko. ha? Asan na kasi? Hanapin mo, ibalik mo sa akin. Na! Hoy, Nilagay ko lang dyan sa mesa mo eh. Kaso wala nga hanapin mo. Na nga eh. Hoy, tama na yan. Ano yan? Kakainis to. Ano, wala na bang inalakas yung mga boses nyo, ha?
Baka gusto niyong marinig ng kabilang barangay. Yung mga boses niyong kagaganda. Eh si ate kasi ma ako na naman ang pinagbabalingan ng galit siya sa mundo. Juliet, ano na naman bang problema mo? Andiyan kasi si ate Almira Umiinit lagi ang ulo niyan kapag narito si ate. O kaya pinag-uusapan niyo siya. Kung ano-ano yun yung sinasabi mo eh. Pwede ba hanapin mo na yung libro? Oo na Juliet? nga eh. Kapag hindi mo hinahanap yung wadda ka sa akin! Juliet, nakapili ka na ba kung saan universidad papasok para sa pag-aaral mo ng abogasya? Mamaya na natin yung pag-usapan. Kumakain tayo. Mas mainam na pag-usapan ang mga ganitong mahalagang bagay sa hapagkainan. Eh. Juliet, tinatanong kita. Ate, bakit nga ng ulam? Ang lapit-lapit, hindi mo kaya abutin? Yabot mo na. Juliet, tinatanong kita. Hindi pa po. O bakit hindi pa? Mamili ka na para makahanap na tayo ng dormitoryong malapit doon. Sana po. Magsasabi na lang ako. Kinausap ko na ang Auntie Almira mo. Sabi ko ipadala niya rito yung mga libro niya para kapag wala kang gawa, nakapagbabasa ka na. O hindi pagpasok mo, pamilyar ka na sa mga... Excuse me, Yan na. nabasa po akong kumain. Bah, Juliet, kinakausap pa kita. Hayaan mo na. Juliet, Hayaan mo ng anak mo. ano nga yan? Binabastos ako ng anak mo. Hahayaan ko lang. Juliet! Juliet? Ma, bakit po? Pagpasensyahan mo ng papa mo. Yan naman lagi yung sinasabi niyo kapag napagsasabihan ako ni Papa. Ma, mula na magkaisip ako, pinagpapasensyahan ko na si Papa. Konti na lang. Kapag nakapagtapos ka ng abogasya, maaari mo nang gawin ang gusto mo. Maaari ko nang gawin ang gusto ko? Hihintayin ko pa maging abogada ako bago ko magawa ang gusto ko? Wala tayong magagawa. Kailangan nating sundin ang kagustuhan ng papa mo. Ma, kailan ba darating ang panahon? Ipaglalaban mo naman ako. Kailan darating ang panahon na ipaglalaban mo ako kay Papa? Noon pa, alam mo, ayoko maging abogado kagaya ni Auntie. Asawa lang ako. Kailangan ko magpasakop sa papa mo. Ano pa nga bang aasahan ko sa inyo? Juliet, Kung hindi nyo kaya, ako ang gagawa. wag na wag mong susuwayin ng papa mo. Bakit hindi? Ma, ang buhay ko to. Oo, pinag-aaral niya ako. Pero hindi ibig sabihin nun, may karapatan na siyang diktahan ako. May sarili rin akong pangarap. At yun ang aabutin ko. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran ko kay Papa. O Juliet, nandito sa kon yung mga kakailanganin mo libro. Salamat po, Auntie. Pero, hindi ko na po kailangan ng mga yan. Ha? Bakit? Dalhin nyo na lang po yan pa uwi. Anong ibig mo sabihin? Hindi po ako kukuha ng abogasya. Hindi ko po yan magagamit. Almira, Kuya? ito na ba yung mga libro? Juliet, ayusin mo na ito sa bookshelf. Ayaw niya nga tanggapin. Ano? Sinabi ko na po sa inyo, ayoko maging abogado. Ayoko sumunod sa yapak ni Auntie Almira. Ayoko magbasa ng mga libro niyan. Ayoko na mabuhay sa anino ng ibang tao. Juliet! Kuya, wag. O sige na, Juliet. Mag-uusap muna kami ng papa mo.
Juliet? Pwede ba akong pumasok? Juliet? Bakit po? Pwede ako pumasok? Sige po. Sabi mo sa akin ang totoo. Talaga bang ayaw mo? Ay, Juliet. Gumaya ka sa Auntie Almira mo. Dapat marami ka rin makuha medals gaya ng Auntie Almira mo. Dito ka mag-aral kasi dito nag-aral ang Auntie Almira mo. Mag-abogada ka gaya ng Auntie Almira mo. Auntie! Mula noon, ikaw na ang bukang bibig ng pamilyang ito. Oo, proud ako na may tiyahin akong kagaya mo. Alam ko naman hindi naging madali ang mga pinagdaanan mo para makarating sa kung saan ka man ngayon. Pero auntie, si Juliet ako. Hindi ako ikaw. May sarili rin akong anino. Pero noon pa man, anino mo na ang sinusundan ko. Para akong bulag na sumusunod lang sa'yo. Kung saan ka magpunta, saan ka liliko rin ako. Kung saan ka tumalon, tatalon din ako. May sarili rin naman akong buhay. May sarili rin ako pangarap. Wala ba akong karapatang gumawa ng sarili kong kwento? Ay, sorry, Juliet. Sorry kung kailangan mo pagdaanan ng lahat ng ito dahil sa akin. Pero kung desidido ka na sa gusto mong gawin, sige. Susuportahan kita. Susuportahan ka namin ng mama mo. Hindi mali na maramdaman mo yan. Hindi mali na masaktan ka. Hindi ko man alam ang eksaktong bigat ng pinapasan mo ngayon, pero alam kong nahihirapan ka na sundin ang papa mo. Huwag ka mag-alala. Narito kami ng mama mo. Kasama mo kami. Sana dito ka na lang sa mga universidad malapit sa atin kumuha ng nursing. Ma, hindi po ako matututong lumipad kung hindi ko ilaladlad ang pakpak ko. O siya, sige. Pa, aalis na po ako. Hindi mo ba ihahatid si Juliet? Tatawag na lang po ako sa inyo ng madalas. Mag-iingat ka, anak, ha? Pangako. Magiging isa akong kagalang-galang na nurse. Para kahit hindi ko nasunod ang gusto mo, may pagmamalaki mo pa rin ako. Makalipas ang 4 na taon, bumalik ako sa bahay bilang isang registered nurse. Hindi ko man nakitang ipinagbunyi ako ni Papa, gaya ng nakikita ko noon tuwing may mga tagumpay na nakukuha si Auntie Almira. Pero alam kong proud siya sa akin. Hindi lamang dahil sa narating ko, kundi dahil natuto akong ipaglaban ang gusto ko. At sa huli, maaari niya pa rin akong naipagmalaki. Sa mga kagaya kong may nais abuting pangarap, huwag ninyong hahayaang diktahan kayo ng iba. Ako po si Juliet, at ito ang aking buhay. Hindi masamang piliin at ipaglaban ang mga nais nating gawin, lalo na kung magiging daan ito upang tayo ay matuto at maging isang mabuting tao. Makarag, sige na.
Rosana Villegas, Jeneline de la Cruz, Lionel Benamin, Phil Cruz, June Ligaspi, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Juliet. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, ang musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang paglalakad ng isang individual na halos gustong burahin sa isipan ang labis na hirap na pinagdaanan noong kanyang kabataan. Siya ay si Kaloy. Hiwalay ang aking mga magulang dahil wala namang maayos na trabaho nanay ko. Kung kani-kaninang na kaming magkakapatid ipinagkakatiwala para lang mabuhay. Minsan sa lola namin, sa tiyo, sa mga tiyahin, pati sa mga malalayo naming pinsan. Sa mga panahon yun, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng pamilya. Dahil sa bawat puntahan ko, hirap at pasakit ang aking nararanasan. Gutom na ako. Hindi na naman ba ako tinira ng pagkain ni Chang? Teka, titignan ko kaldero kung may kanin pa. Oh, hindi pa nahugasan ng kaldero. May tutong pa. Ito na lang ang kakainin ko. Teka, yung kawali. May tira pang mantika ng adobo. Ipapahid ko itong tutong sa kawali. Okay. Si Chong, galit na naman. Bakit kaya? Chong, bakit po? Walang hiya. Galit ko. Chong, bakit po? Sabi ko sa'yo, linisan mo na maayos yung sasakyan ko. O bakit may gasgas yung salamin? Hindi ko po alam. Baka po yung mga nagtitrip na naman ng mga kabataan sa labas ang may kagagawa noon. Ikaw Galit ko, Chong. Hiling ko sa'yo, basta nakaparada sa sasakyan ko sa labas. Babantayan mo. Chong, kasi... Huwag ka na sumabat. Ay, bakit? Ano naman ginawa mo, Kaloy, ha? Hanapin mo yung nilang gumawa nun sa sasakyan ko. Pag hindi mo nakita, humanda ka sa akin. Naman, oo. Ikaw talaga, Kaloy, oo. Hindi ka na natuto. Chang. Kung anong sinabi sa'yo ni Leandro, sundin mo. Nang hindi ka nasasaktan. Sawang-sawa na ako sa pagmamalupit ng mag-asawang ito. Buti pa, maglayas ako. Bahala na ako saan ako mapunta. Basta ang mahalaga, makaalis ako sa bahay na ito. Kaloy! Nasaan na naman kaya itong taong to? Ay, hindi pa nakakapagluto ng almusal eh. Pati itong mga hugasin dito sa lababo eh, hindi pa nahugasan. Nako, ay talagang ginagalit ako ng dabong ito ba? Kaloy! Ay! Ah! Leandro! Naglayas yata ang pamangkin mo. At bago umalis, binutas pa yung gulong ng sasakyan natin. Ano? Kailan matitindi lang ulan na ito. Pasak-pasa na ako. Pati ang suot ko. Hindi ko na rin alam kung nasa na ako. Masukal itong daan. Hindi na rin sementadong kalsada. May sasakyan. Ala, baka kaya katulad ng napapanood ko sa mga pelikula. Baka kung anong gawin sa amin ng driver.
Baka dalhin ako sa kagubatan tapos ilibing ako ng buhay. Ano ginagawa mo dyan? Ako po ba tinatanong nyo? Saan ka ba papunta? Halika! Sumakay ka lang rito. Sarap. Oh, dahan-dahan lang. Wala na mga aagaw sa pagkain mo ba? Pasensya na po kayo. Talaga pong gutom na gutom ako eh. O, sige lang. Oo. Marami pang pagkain. Kumain ka lang. Dito ka na tumira sa amin, ha? Oo. Aampunin ka na lang namin. Totoo po bang sinasabi nyo? Oo. Hindi ka pa ba namin kilala pero alam namin ang mabuti kang tao. Salamat po. Teka. Kamo, pinagmamalupitan ka ng tiyahin mo? Yung pong chewing ko, madalas akong bugbugin kapag hindi niya nagugustuhan ang ginagawa ko. Kaya ba may pasa ka sa braso? Oo. Anong year ka na ba, iho? 2 taon na po akong natigil sa pag-aaral eh. Ay, Huwag ka mag-alala, Kaloy. Tutulungan ka namin. Salamat po talaga. Maraming salamat po. Chang? Chang! Rowan! Chang! Ipinabibigay po si tatay ng mga gulay. Naku, salamat. Sakto. Wala pa akong naiisip na lulutuin mamaya sa pananghalian. Ay, siya nga pala. May papakilala ako sa iyo. Sino po? Kaloy! Kaloy, halika! Sino Kaloy? Ampo namin ang joiner mo. Kilala niyo ba yan? Baka mamaya magnanakaw yan. O kaya... Saan, bakit po? Hindi naman pala mukhang magnanakaw. Kaloy, Ho, si Rowan, pamangking ko. magandang araw, Rowan. Hello? Rowan, Po? baka naman pwede mo tulungang mag-enroll bukas sa eskwelahan niyo si Kaloy. No, wala akong problema, Chang. Kahit na ngayon Siya, isasama ko siya ngayon sa bayan. Siyempre, kailangan niya ng damit at sapatos. Sige, Chang. Pupunta na lang po ako dito bukas. Ay, salamat, Rowan, ha. Kaloy, may kaibigan ka na kaagad dito. Hindi ka na malulungkot. Rowan, umuwi na tayo. Baka hinahanap na ako sa bahay. Mamaya na. Maaga pa Lumubog ng araw. Mamaya madilim na sa daan. Matatakotin ka ba? Hindi Alam mo, nung sinabi ni Chang na may ampon sila, tapos hindi naman nila kakilala, ang una ko naisip, yung gaya sa mga pelikula ba na may inaampon, tapos yung ampon, magnanakaw pala, o kaya, psychopath, ganun. Talaga? Bakit? Ganyan din ang una ko naisip. Look kay Chong. Nang hintuan niya ako sa tabi ng daan. Totoo? Oo. Pareho yata tayo mahilig manood ng horror. Oo. Ang dami talaga natin pagkakapareho, no? Pero mabuti ka. Hindi ka nakaranas ng labis na hirap sa buhay. Kung ako lang ang papipiliin, ayoko nang balikan pa kahit sa alaalang mga panahong wala pa ako rito. Ang hirap eh. Mas madalas akong gutom kaysa busog. Sampal dito, sapok doon, suntok sa braso, batok, tadyak sa binte. Alam mo, masahol pa ako sa asong palaboy sa kalsada. Pero tapos na yun, Kaloy. Ngayon, maginhawa ng buhay mo. Tapos, may pamilya ka nang maituturing. Pero alam mo, Rowan, minsan natatakot ako. Saan? Natatakot akong baka panaginip lang ito. O kaya, baka mawalang bigla sina Chang Nora at Chong Haner. Natatakot akong mawalan muli ng pamilya. Ng tahanang mauwian. Natatakot akong mawala ang mga taong nagmamahal sa akin.
Ine, magbihis ka na at ang makakain na tayo. Ine? Bakit? Nalilikit ang dibdib ko. Nahihirapan ako huminga. Tatakbo ka sa ospital. Ine! 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 Kalay! Kalay! Bakit? Ano yung hinirap mo? Hindi. Chong! Chong! Kaloy, Oh, Kaloy. Chong! Oh, Chong! Nandito ka? oo, kararating ko lang. Chong! Teka, bakit mo ko niyayakap at saka? Bakit ka umiiyak? Bakit ba? Ano nangyayari dyan? May, itong si Kaloy, na naginip yata. Pasensya na po kayo. Ginangungot ka ba? Eh, dito ka kasi nakatulog sa supe. Pagod na pagod ka yata dyan sa ginagawa mong research paper. Chong! Chang! Ingatan niyo palagi ang katawan niyo, ho. Kapag may nararamdaman kayo, magpadoktor kagad kayo. Huwag niyo papabayaan ang sarili niyo. Hindi ko kaya mawala kayo. Ano ito? Ay, bakit ka humagulgul dyan? Diyos ko naman. Nanaginip ka ba na may sakit kami ng tiyo mo? Malakoy, huwag kang mag-alala. Malakas pa kaming dalawa. Malakas pa kami sa kalabaw. Eh kung hanggang ngayon iniisip mo pa rin na baka bumalik ka sa dati mong buhay noon. Ay nako, Kaloy, iho. Ito ang sinasabi ko sa iyo. Hindi ka na mawawala ng pamilya. Naririto kami ng tiya mo at hanggang nabubuhay kami. Kasama mo kami. Ha? Salamat po, Chong. Chong, Nora, salamat po. Ay, tama na nga yan. Ang mabuti pa, kumain na tayo ng hapunan. Oh, siya, sige. Mabuti pa nga. O, tayo na. Kain na. Hiner, magustuhan kaya niya to. Uy, sabi ko naman sa iyo hindi naman pihikan si Kaloy. Tiyak masusurpresa siya. Kasi sabi natin, wala tayong inihanda kahit ano para sa kanya. Uy, yan na siya. Pasok na sa sala. Ayan. Tan, nakauwi na po ako. Happy birthday! Nagulat naman ako sa inyo. Nagulat ka ba? Akala ko ba wala tayong handa kasi may pinagkakagastusan si Chong. Aba, hindi pwedeng wala. Oo. First birthday mo rito sa bahay, ano ka ba? Tama. O, sige na. I-blow mo na ang candle, ha? Ay, sandali lang po! Ay, kanina ka ba namin hinihintay? Akala ko hindi ka na darating. Ako, hindi pwedeng hindi, Chang. Oh, sige na. Blow mo na yung candle, Kaloy. Kunan kita ng video. O, sige na, anak. Blow mo na ang kandila. Okay. Oh. Oh, kain na na. Happy birthday, Kaloy. Oh, regalo ko sa'yo. Ano ito? Mamaya mo nabuksan. Putol na kamay ito na may dugo, ha? Kung wala nga palang gagawin bukas, sa makalawa, showing na yung part 2 ng paborito nating horror film. Ano tayo? Oh, talaga? Chang. Narito kami. Ay, baka nakakalimutan nyo na may ibang tao rito. Chang. Chang naman eh. Oy, Stoy, kumain na muna tayo, ha? Baka gutom lang yan. Tayo na! Oh. Tahanan, pamilya, pagmamahal. Ito ang biyayang ibinigay sa akin ng Diyos matapos ang mahabang panahong pagtitiis at paghihirap. Totoo palang walang permanente. Kahit ang mga mas salimuot na pinagdaraanan natin, darating at darating ang panahong matatapos din ang ating mga pagdurusa. Ako po si Kaloy at ito ang aking buhay. Walang taong hindi numaraan sa hirap at pasakit. Ngunit, kailangan lamang nating tandaan na kung may pagdurusa, meron din namang ginhawa. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Junel Benamin, Jun Ligaspi, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, at Phil Cruz sa papel na Kaloy.
Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Miar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landichoy Trigger. Ito ang aking buhay.